May kopya po kayo ng banal na kasulatan, samahan niyo po ako sa aklat po ng Santiago, ang kabanatang 4, ang talata po ay 10. Ako po ay babasa sa salin ng ambagong ang Biblia. Sabi po dito, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Mga kapatid, ang titulo po ng ating pong pangangaral sa gabi pong ito ay ang mga marka ng tunay na pagsisisi, pagpapakumbaba sa Diyos. So tayo po mga kapatid ay nasa konklusyon na po ng ating serye ng pag-aaral tungkol po sa tunay na pagsisisi dito po sa aklat ng Santiago. Kung inyo pong maalala, tayo po ay nagkaroon na ng 5 beses na pagtatalakay tuwing prayer meeting tungkol po sa usapin ng tunay na pagsisisi o yung tinatawag po natin sa Ingles na genuine repentance. At ang prayer ko po mga kapatid ay doon po sa limang Miyerkules po ng ating pagtatalakay tungkol sa genuine repentance o tunay na pagsisisi. Nawa po ay lumalim po ang ating kaunawaan tungkol po sa pagsisisi dahil gaya nga po na sinabi ko nung unang beses po na pinag-aralan po natin itong serye na ito, yung ating pong pagsisisi o yung ating repentance, ito po ay lifetime na gawain ng isang mananampalataya. Meaning, mga kapatid, patuloy tayong magsisisi sa ating mga kasalanan habang tayo po ay nabubuhay po na ito. Nabubuhay po sa mundong ito sapagkat sa ayaw po natin at sa gusto, patuloy pa rin po tayong magkakasala at magkakasala sa Panginoon dahil po tayo ay nasa laman pa. No? Ito po ay hindi magbabago hanggang dumating yung panahon na palitan na po ng ating Panginoon Diyos itong katawang ito na makasalanan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, mahalaga pong maunawaan po natin ang gusto kung ano po ang ibig sabihin nito dahil ito po ay may malaking parteng gagampanan sa ating pong paglago bilang mga mananampalataya. So dito po sa teksto po natin ngayong gabi, makikita po natin na patuloy pa rin po sa paghihikayat po si Santiago dito po sa kanyang mga sinusulatan na sila po ay magsisi sa kanila pong mga nagagawang kasalanan. Ito po yung masasabi ko mga kapatid na pinaka-conclusion niya sa kanya pong paghihikayat sa kanila na magsisi na ginagawa po niya mula pa nung verse 7. So kung maalala nyo, dyan tayo nagsimula. No? Mula verse 7 hanggang pong verse 10, nandiyan po yung patuloy na paghihikayat at iba't ibang pagtuturo ni Santiago sa usapin po ng pagsisisi. So ngayon po ang focus po natin ay yung nasa verse 10 at hinati ko lang po itong teksto natin ngayong gabi sa 3 bahagi na ginawa po natin sa itsura ng pagtatanong. Ginawa po natin ito sa pamamagitan ng pagtatanong na tatangkain po nating sagutin gamit po yung ating teksto ngayong gabi. So yung unang katanungan na gusto po nating sagutin ay ano ba ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Ano ba ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Pangalawa, kanino ba tayo dapat magpakumbaba? Kanino ba tayo dapat magpakumbaba? Pangatlo, ano ba ang pangako kapag tayo ay nagpakumbaba? So ano ba ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Kanino ba dapat tayo magpakumbaba? Ano ba ang pangako kapag tayo ay nagpakumbaba? So isa-isahin po nating sagutin mga kapatid yung mga katanungang ito gamit po itong ating teksto sa talatang 10 ng kabanatang 4 ng aklat ng Santiago. So unang katanungan po mga kapatid ay ano po ba ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Alam niyo po yung salita pong mapagkumbaba o magpakumbaba rather in verse 10 ay galing po yan sa salitang Griego na tapeinoo na ang ibig sabihin po ay of one's soul bring down one's pride or to have a modest opinion of oneself. So ibig sabihin po ang pagpapakumbaba po mga kapatid, gaya po ng alam nyo na ang kabaliktaran po ng pagiging mayabang. So kapag po ang tao, ano po ba ang ibig sabihin? By the way mga kapatid, na ang tao ay isang taong mayabang.
So yung taong mayabang po ay ang pagkakaroon ng mataas na pagtingin o opinyon tungkol sa kanyang sarili, bagamat hindi naman talaga siya gayon. O, yun po yung taong mayabang, ano? Yung napakataas ng tingin niya sa kanyang sarili, feeling niya perfect siya, feeling niya hindi siya nagkakamali, kahit sa katotohanan naman, marami siyang kapintasan, hindi lang siya aware. At marami rin siyang pagkakamaling nagagawa. Halimbawa po niyan, pwedeng ang isang tao po ay magpanggap at mag-astang mayaman o nakakataas sa buhay, pero in reality, puro utang lang naman pala niya yon. Nautang sa uuso ngayon, yung G-loan, tsaka, ano ba yung isa pa? Shopee Pay. O kaya naman, ano lang pala yun, bigay lang pala sa kanya ng mga anak niya o ng mga asawa niya. O pwedeng nasa form din naman siya sa intellectual, yung nagrurunong-runungan siya na parang alam niya ang lahat, kahit in reality, wala naman talaga siyang alam. So yun po yung pagiging mayabang. So parehas din po yung pagdating sa ating pagsisisi sa harapan ng Panginoon. Dapat po tayong magkaroon ng tama at wastong tingin tungkol po sa ating sarili. Dapat po nating tingnan ang ating sarili na makasalanan at nakadepende lamang sa awa at biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus para po tayo magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dapat po nating tingnan yung ating sarili na walang anumang pwedeng ibayad sa Diyos para makabawi, quote and quote. Di ba kasi pag nagkakasala tayo, mga kapatid, ang iniisip natin, paano tayo makakabawi sa Diyos? Pero in reality, wala naman talaga tayong pambawi sa Diyos. Inaagaw ni Samuel yung mic ko. Wala naman tayong pambawi sa Diyos. At ang tangi lamang po nating kailangan gawin ay magtiwala doon sa pinambayad na kordero ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Na ang tanging pwede lang nating panghawakan ay yung gospel na siyang nagsasabi na si Kristo lang po ang may kakayanan na bayaran po at hugasan ng lahat ng ating mga kasalanan, and therefore sa Kanya lang po dapat tayo magtiwala, hindi sa ating magagawa o maging sa relihiyon na atin pong kinabibilangan. Ang atin pong theme song dapat, mga kapatid, is "Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling, naked come to thee for dress, helpless look for thee for grace." In other words, mga kapatid, yung pagpapakumbaba po in verse 10 ay ang pinakabuod o summary ng lahat po ng ating pinag-aralan dito po sa series ng ating pagtuturo tungkol po sa tunay na pagsisisi. Ano-ano po ba yung mga pinag-aralan na po natin in the past tungkol sa tunay na pagsisisi? Yung pagkapakumbaba po dapat, o yung tunay na pagsisisi po dapat ay may kaakibat ng pagpapasakop sa Diyos. Ayon po sa verse 7. Paglaban sa dyablo, ayon pa rin po sa verse 7. Paglapit sa Diyos, according sa verse 8. Pagbabagong buhay, linisin niyo wika ang inyong mga kamay. Ayon po sa verse 8. And recently pinag-aralan natin ay yung pagtangis sa kasalanan. So gumugol po tayo, mga kapatid, ng ilang Miyerkules para po ipaliwanag ng mas detalyado yung mga bagay po na yan. And I hope by this time nauunawaan na po kahit papano ang ibig sabihin po ng mga punto o mga elementong ito ng tunay na pagsisisi. So kung wala po pala, mga kapatid, ang kahit isa sa mga ito, hindi po tayo tunay na nagkakaroon ng pagpapakumbaba sa Diyos, and therefore, hindi po tayo tunay na nakapagsisisi sa Kanyang harapan. Halimbawa, kung tayo po ay may pagtangis sa kasalanan, pero hindi naman tayo lumalaban sa dyablo, ibig sabihin, nagiging sunod-sunuran pa rin po tayo sa kanyang kalooban, hindi pa rin po tayo tunay na nagpapasakop at nagbabagong buhay, and therefore, hindi po tayo tunay na nagpapakumbaba sa Diyos. Magkakakonekta ho yan, mga kapatid. Sana po ay naiintindihan po natin yung connection na yan at nakikita po natin yan sa tuwing tayo po ay nagsisisi sa Panginoon. Sa makatuwid, mga kapatid, ang tunay na pagpapakumbaba o ang tunay na pagsisisi ay dapat po
nagtataglay ng lahat ng ating pinag-aralan dito po sa ating maikling serye. Dapat po mga kapatid, may pagpapasakop tayo sa Diyos, meaning klaro sa iyo na ang tinuturing mong hari at dapat mong sundin na sa iyong buhay ay hindi na ang iyong sarili, hindi na ang dyablo, kundi ang Diyos. Dapat may paglaban po tayo sa dyablo, meaning hindi ka pwedeng doble kara. Minsan maka Diyos, minsan makasanlibutan. Dapat klaro po sa iyo na ang lahat po ng gagawin mo sa buhay mo ay dapat laban sa kalooban ng dyablo at ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Dapat po meron tayong paglapit sa Diyos, meaning hindi lang sapat na magbabago ka ng buhay. Kailangan ito pong pagbabago ng buhay mo ay nag-uugat doon po sa iyong relasyon sa Diyos, sa iyong paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Dapat may pagbabago din ng buhay, meaning kapag nagsisi ka, dapat tinatalikuran mo na yung mga nagawa mong kasalanan at tinatalikuran mo na hindi ka na nagpapatuloy sa parehong kasalanan na pinagsisisihan mo. Dapat meron tayong pagtangi sa kasalanan, meaning hindi mo na po na-enjoy ang paggawa nito, namumuhi ka na, nasusuklam ka na magawa ulit ang kasalanang pinagsisihan mo na. So ito po, briefly mga kapatid, yung mga pinag-aralan po natin ng nakaraan, yung mga elemento ng tunay na pagsisisi na tinatawag po ni Santiago sa huling bahagi po ng ating seryeng ito na pagpapakumbaba sa Diyos. So, yun po basically mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan ayon po sa kanyang konteksto. So now, naintindihan na po natin ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba sa Diyos. I hope. Ano po? Ang susunod po na tanong, na gusto po nating sagutin ay kanino ba tayo dapat magpakumbaba? Dapat po ba magpakumbaba tayo sa isang pari o sa pastor sa pamamagitan po ng pagpukumpasal? Dapat pa po ba tayo lumapit sa pastor para ihingi tayo ng tawad sa Diyos? Kasi mas mabisa daw yung panalangin ng pastor. Parang ideya ng mga Katoliko kaya sila lumalapit sa pari. Ganun po ba yun? Dapat po ba lumapit tayo kay Birheng Maria at manalangin ng ganito? Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Ano po ba makikita nating tinuturo ni Santiago sa talata? Kanino daw po ba tayo dapat lumapit para tayo magsisi at magpakumbaba sa atin pong mga kasalanan? Ang sabi po again sa verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, sa atin pong pagsisisi, wala po tayong ibang lalapitan kundi ang Diyos lamang. Hindi natin kailangan lumapit sa mga patron, hindi natin kailangan lumapit sa kahit kaninong santo na pawang mga makasalanan din. Ang kailangan lang po natin gawin ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Hindi po natin kailangan lumapit sa altar o kaya naman ay magpinitensya para makita po ng madla na totoo yung ating pagsisisi. Sapat na po na tayo lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos, tangan-tangan yung katwirang binihis sa atin ni Kristo o suot-suot yung katwirang binihis sa atin ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa sarili po nating katwiran. Hindi po natin kailangan magpakitang tao na tayo po ay nagsisisi. Sapat na po na tayo ay lumapit sa Diyos na may tunay na pagpapakumbaba upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi po natin kailangan ng pari, hindi po natin kailangan ng altar, hindi po natin kailangan ng santo, ng mga pastor, para po tayo ay makapagsisi sa Panginoon. Ang maliwanag po sa talata at marami pa pong iba na pwede po tayong lumapit ng rekta sa Panginoon. So, ulitin ko ang tanong, kanino po tayo dapat magpakumbaba? Maliwanag po ang turo ng talata sa Panginoon, hindi po sa tao, hindi po sa kahit kanino. So now, having said all of this, ang panghulit tanong po na gusto nating sagutin ay ano ba ang pangako kapag tayo ay nagpakumbaba? Ito po ay, again, ginagawa na naman ni Santiago. After niya sabihin yung utos, nagbibigay na naman siya ng pangako
para mahikayat po yung mga taong makasalanan na magsisi sa kanilang ginagawang kasalanan. Ang sabi po sa talatang ating pinag-aaralan, yung pangako po ay itataas niya tayo. Ang sabi, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. So ayon po sa talata, kapag daw po tayo ay nagpakumbaba sa Diyos, meaning tayo po ay tunay na nagsisi sa ating mga kasalanan, ang pangako po ay itataas niya tayo. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ibig sabihin, kung ikaw po ay hindi pa mananampalataya, iaahon ka ng Diyos mula sa tiyak na sistensya mo ng kamatayan at hatol at bibigyan ka niya ng tunay na kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Hindi ka na magsisilbing kaaway ng Diyos, bagkus ituturing ka na ng Diyos na sarili niya pong anak at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iaahon ka niya mula sa kampo ng kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Bibigyan ka niya ng lahat ng espiritual at eternal na pagpapala, bagay na wala sa iyo noon nung hindi ka pa sumasampalataya at nagsisisi sa iyong mga kasalanan. And ultimately, hindi ka na magdaranas ng hatol at puot ng Diyos sa impyerno, makakasama ka ng Diyos sa kalwalhatian, sa isang bagong langit at sa isang bagong lupa, sa isang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So kung ikaw ay unbeliever, ito po yung mga bagay na ibabalik sa iyo ng Diyos o bibigay sa iyo ng Diyos. Ano po? How about kung ikaw ay mananampalataya na kagaya po natin dito sa mga oras na ito, meron pa po bang significance yung pagtataas sa atin ng Diyos? Gayong ito po ay pawang karanasan na po nating lahat. Well, kung ikaw po ay mananampalataya na at nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, nagpakumbaba ka sa Diyos, iaahon ka niya sa iyong pagkalugmok at matinding kalungkutan at pagkadismaya sa iyong sarili dahil sa mga nagawa mong kasalanan. Hindi po ba kapag tayo nagkukulang at nagkakasala sa Diyos, parang hinang-hina tayo? Parang napakalungkot natin kahit all is well naman sa ating buhay. Para po bang meron tayong kulang at panlalamig na nararamdaman? Pero oras na tayo sinserong lumapit sa Diyos at nagpakumbaba sa Kanya at nagsisi sa ating mga kasalanan, ipabalik po niya yung kagalakan at kasigla na nawala sa atin dahil po sa ating nagawang kasalanan. Malalakasin po niya muli ang ating nangihinang espiritu. Panunumbalikin po niya ang kaligayahang meron ka na nawala nung ikaw po ay nagkasala sa Diyos. Iaahon ka niya mula sa iyong panlalamig sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyo ng katotohanan ng Ebanghelyo na dahil kay Kristo, ikaw ay patatawarin sa lahat ng iyong sala at ituturing na malinis at matuwid at karapat-dapat sa harapan ng Diyos. In short, iaahon ka ng Diyos mula sa iyong miserableng kalalagayan, dulot ng nagawa mong kasalanan at panunumbalikin ng Diyos yung lakas, kaligayahan at kapayapaang meron ka dahil kay Kristo. Kapatid, kung meron pong mga point sa buhay natin na parang nanghihina tayo at nanlalamig sa ating pananampalataya, isang maganda po na balikan po natin sa ating mga buhay. Ano ba yung mga nagawa ko nitong mga nakaraan? Ano ba? Baka meron akong mga kasalanang hindi ako aware at hindi ko pa pinagsisisihan. So, at oras na pinagsisihan natin yung tagpakumbaba tayo sa Diyos, ibabalik po niya sa atin itong nawala na mga bagay sa atin dahil sa kasalanan. So ito po mga kapatid, yung pangako ng Diyos, kung ikaw ay tunay na lalapit sa Kanya, na may tunay na pagpapakumbaba at pagsisisihan mo ang lahat ng iyong mga sala. So kapatid, sa akin pong pagtatapos, hindi ko po alam yung mga nagawa mong kasalanan bago ka pumunta dito, hindi ko po alam yung mga pagkukulang na nagawa mo sa Panginoon bago ka umattend ng prayer meeting. Maaring marami kang mga pagkukulang na nagawa na nagdudulot sa iyo upang mahiyang lumapit sa Kanya at ikaw ay manghina espiritual. Kapatid, gusto kitang hikayatin na lumapit po ka sa Kanya sa mga oras na ito at ikaw ay magpakumbaba, sapagkat kung hindi ka lalapit sa Kanya na may pagpapakumbaba, ito po ay sign ng pride, no? Minsan kasi parang iniisip po natin, ay ayusin ko muna yung sarili ko, lalapit na lang ako sa Panginoon kapag okay na ang lahat.
as if kaya naman nating ayusin ang lahat sa buhay natin. Opo. So every time na lumalayo tayo sa Diyos at hindi tayo lumalapit sa Kanya na may pagpapakumbaba, every time na tayo nagkakasala, ito po ay sign ng pride. Para bang kinakaya natin sa ating sarili kahit sa katotohanan, hindi naman po natin kaya. Tanging ang Diyos lang ang pwedeng mag-ayos sa atin. So kung gayon, mga kapatid, lumapit ka sa Kanya nang mayroong tunay na pagpapakumbaba. Aminin mo lang sa Kanya ang lahat ng mga kasalanang iyong nagawa at nakasisigurado ka dahil kay Kristo, patatawarin ka niya at bibigyan ka niya ng panibagong pagkakataon. No? Sa akin pong pagkatapos, mga kapatid, hayaan niyo pong basahin ko itong napakagandang talata na hindi ko naman unang beses binasa sa inyo. Dito po sa unang Juan 1, talatang 9, na sana'y maging encouragement po sa atin. Nasabi po doon, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Purihin po ang ating mapagpatawad na Panginoon at Diyos. Amen. So dati